nakalipas na 20 taon, ano na ang nangyari sa iyong buhay? Ang babaeng ito, sa nakalipas na 22 taon o mahigit 2 dekada, narito lang sa tahanang ito. Iginagapos ng sarili niyang ama. Oh, pisi, manayang kita tali. Kunan ako kadina kaya sa among potlo man pisi ah. Sa barong-barong na ito sa Lupon, Davao Oriental, nakatali ang buhay ng mag-ama. Ang sulok na ito ng kanilang tahanan, ang naging mundo ng nag-iisang anak ng 71 anyos na si Mang Rosalino. Ang dalaga, si Angela, nakagapos ng lubid ang paa. Nunuoy lang ko anong bata kay ako gunang anak niya. Duharami, wala kay ko, walang mi. Si Angela, hindi lang bilanggo ng tahanang ito, pero maging ng kanyang isipan. Pagkagising pa lang ng umaga, inihahanda na ni Mang Rosalino ang almusal ng kanyang anak. Rat. Nga kaon. Pero nung umagang yon, si Angela walang gana. Ikaw na. Ako kuhaon tong plato niya kaya hindi mo siya kaon. Pagkatapos, pinaliguan, Lingkod. Lingkod. Huwag na ako. labag man daw sa kanyang loob na igapos ang kanyang anak. Wala siyang magawa. Malimit daw kasi itong nagwawala. Mulakaw na siya, magkabuhi. Ay panglabay may siya na. Kana magkabuhi na siya, aras gawas na maghubo. Muna nga, maula po ko sa mga silingan kay mingon sila imong anak ko naghubo na na. Bulaka po ko kay babae ko siya. Ha? Og binuangan na sa mga may tao. Ang nagpapakalma lang daw kay Angela ang laruan niyang plastic bottle na kahit pa makailang beses mahulog, paulit-ulit din niyang inaabot. Yaman ni sudag bato, yaman kinupinoon para nga mo malingaw siya. Nung nasiguro ni Mang Rosalino na nasa ayos na si Angela, dumiretso na siya sa bukid. Sa pagtatanim at pagbebenta ng gulay binubuhay ni Mang Rosalino si Angela. Ang kinikita niya rito, 100 hanggang 200 pesos kada linggo. Padilim na nung siya'y nakauwi. Dahil maghapong hindi kumain si Angela. Pagdating ng bahay, agad naghanda si Mang Rosalino ng hapunan ng kanyang anak. Kanin at sardinas. Ang pagpapakain kay Angela, pahirapan. Tunggu sa. Ha? Pangluwa. Oh, sige. Ha? At saka naglatag para tabihang matulog ang kanyang anak. Unika iha ni Mang Rosalino si Angela. Nung 2 taon na si Angela, napansin nilang iba ang ikinikilos nito. Dula kapakong-pakong mga yung dulaan ka na nakita na kabuhi na. Damagan ko sa yung igagaw nga patang kiata. Muto may crack na dinesting ko eh. O din eh. Mutok yun ang sakit ana. Na kaya may kwarta ka ko sa doktor. Labag man sa kalooban, nagdesisyon daw silang igapos ang nooy 2 taong gulang pa lang nilang anak. Kadina akong gamito ni. Mulakaw ban. Muna gamit na ko sa una. Ikan sa paggamay na nga among Italian wag yun nakagawa. Panganoy nga eskwelahan ako. Tinudroan ko man tana. Di man makasabot.
Si Mang Rosalino mas nangaparaw sa dilim sa pagpapalaki kay Angela nung namatay ang kanyang misis taong 2015. Kanang mata, mamaragin ang tawag ka na. Ma! Ma! Eh, Ma! una, siya yung magbantay na. Karon, ako na lang. Ang ikinakatakot ngayon ni Mang Rosalino, paano na raw kaya si Angela? Gayong nasa dapit hapon na rin siya ng kanyang buhay. Bakog mamatay ko na. Mabili na siya sa raya. Bisa may bantay na. Ang gusto ta na ako na, pa hospital na ako para mamayon ta siya. Itong Biyernes, kasama ang mga kawani mula sa Davao Oriental Provincial Medical Center at PNP Lupon, Davao Oriental, si Angela ni-rescue. Ang dingding ng kanilang barong-barong kinailangang baklasin. Kutsilyo. Si Angela mahinahong sumama. Muli nasilayan niya ang mundo sa labas ng kanilang bahay. Pero pagdating ng ospital, si Angela maaaring merong intellectual disability, malnutrition at seizure disorder. What the patient needs po talaga is a psychiatric referral, since we also see the patient to have intellectual disability. For the best of the patient, this could be referred to a higher institution that could properly manage her case. Pero dahil walang pasilidad ang ospital para sa kanyang kaso, inirekomenda nilang dalhin ito sa isang mental health facility. We will be following up this patient and referring her to experts and particular individuals na makakatulong sa kanya. Tututukan din namin in terms of every now and then na periodic na pagpa-follow up sa kanya through our social service. Nagbigay po kami ng medication and yung other expenses lalo na po sa kanilang medical. Una sa lahat, hindi nila alam ang proper handling. Pangalawa, may stigma. Hindi tayo aware kung paano natin alagaan yung mga taong may ganitong kondisyon. Sa mga data namin, the general trend na nakikita natin in terms of mental health, more than 50% ang increase. We coordinated and partnered really with the Department of Health, Center for Health Development Region 11. Nagpa-train tayo ng mga additional doctors natin. Samantala, para maging komportable na ang mag-ama, may nagmagandang loob na ipaayos ang kanilang barong-barong. Nagbigay rin ang grupo ng grocery. Nag-abot din ang aming programa ng financial assistance. Pasalamat ko kayo. Isuporturan ko yung kunan eh. Dito sa Pilipinas, marami tayong mga kababayan na kagapos sa kahirapan at kawalan ng kaalaman tungkol sa usapin ng pangkaisipang kalusugan o mental health. Imbes na husgahan, unawain natin ang kanilang kalagayan at sa kanilang isipan, tulungan silang makalaya. May kong tabang kay sama na akong anak. May para yun mauli anak. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.